Atlanta, Georgia. Anong gagawin natin? Tanong ni Leia sa kasamahan niyang nurse na si Irene. Isa itong Filipina na nagtatrabaho doon. Kanina ipinatawag sila ng tagapamahalang nursing home na pinagtatrabahuhan nila. Ayon sa may-ari, isasara na ang nursing home at may isang buwan na lang silang para magtrabaho at isaayos ang lahat. Lilipat ako sa New York, doon sa kapatid ko. Malungkot na sabi nito. 8 buwan na siya sa Amerika at itong kasamahan niya sa tinutuluyang flat. Nagkaroon siya ng instant best friend sa katauhan nito. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong nito. Naikwento na nitong hindi nito kasundo ang kapatid na nasa New York pero wala itong choice kung hindi humingi ng tulong sa kapatid. Umiling si Leia. Hahanap na lang ako ng ibang trabaho. She was hopeful. Bakit hindi na lang sa New York tayo humanap ng trabaho? Pangungumbinsi pa nito sa kanya. Nakakahiya naman. Alam kong makikituloy ka rin lang sa kapatid mo, sagot niya. Huwag kang mag-alala sa akin, makakahanap din ako kagad ng trabaho rito. Are you sure? May pag-aalalang tanong nito. Positive, sagot niya. Bakit hindi ka na lang magpakasal kay Steve? Maya-maya ay tanong nito. Kumunot ang noon ni Leia, kasamahan nila si Steve sa trabaho na isa ring Pilipinong nurse. Pero American citizen na to. Ano naman ang kinalaman ng pagpapakasal ko sa kanya sa plano kong paghahanap ng ibang trabaho? Tanong ni Leia. Malaki, Leia, sagot nito. Mapapaso na ang working visa na hawak mo at mahirapan kang makahanap ng trabaho with that status. Sinong employer ang gusto magbigay ng trabaho sa isang taong patapos ng hawak na visa? Malaking abala yun para sa kanila. Paliwanag nito. Oh, nanlumo siya. Kailangan mo si Steve para maging instant American citizen ka. Patuloy nito. But I don't love him, naiiling na sagot ni Leia. Who's talking about love? Ikinumpas nito ang isang kamay sa hangin. You need him, Leia. Unless gusto mo na umuwi sa atin. Sunod-sunod ang pag-iling ni Leia. Hindi pa niya nakikita ang inay niya, kaya hindi pa siya pwedeng umuwi sa Pilipinas. After all, yun ang dahilan kung bakit nagtitiis siya roon. Think about what I said, Leia. Kausapin mo si Steve and tell him about your problem. Sa laki ng pagkakagusto nun sa'yo, hindi ka magdadalawang salita sa kanya. Surely, there are other ways. Nag-isip siya pero hindi yata gumagana ang utak niya dahil sa napipintong malaking problema. I'm afraid you don't have much choice. Unless may makikita kang ibang lalaki na pwedeng magpakasal sa'yo, yung American citizen o kahit immigrant lang. Magti-TNT ako. Buo sa loob niyang gawin iyon kung wala na talaga siyang pagpipilian. Hindi siya uuwi hanggat hindi niya nakikitang ina. You're nuts? Sagot nito. Irene, hindi ako pwedeng umuwi sa Pilipinas. Not now na may nakuha na akong impormasyon kung saan ko pwedeng makita si nanay. Nakipag-ugnayan siya sa mga grupong nagte-track down ng mga Pilipinong hinahanap ang mga kamag-anak na nasa Amerika. At ayon sa impormasyong nakuha ng mga ito, nalaman niya sa Pennsylvania huling nanirahan si Leticia Blanco, ang kanyang ina. Yun ang apelyido nito noong dalaga pa. Nagtataka siya kung bakit yun ang apelyidong ginamit nito. At nagbabalak siyang lumipat sa Pennsylvania. Huwag mo yan ang intindihin mo. Solve your most immediate problem. Kapag maayos na ulit ang status mo rito, saka mo ituloy ang paghahanap sa kanya. But believe me, si Steve ang nakikita kong solusyon sa problema mo. Magbabayad na lang ako ng isang American citizen na papayag magpakasal sa akin. At least, konti lang ang hassle. No questions asked kapag oras na ng pagpa-file ng divorce. Yun ang naisip niyang solusyon. But at the back of her mind, alam niya hindi niya maatim na magpakasal sa isang lalaking hindi niya mahal. As if ganun kadaling maghanap na lalaking papayag sa gusto mo. At kung makahanap ka man, may hirapan kang kumbinsi ng immigration na totoo ang kasal niyo. Sabi nito. Teka nga Irene, magkalinawan nga tayo. Are you a friend or not? Tumawa to. A friend. Eh yun naman pala, bakit parang dinidiscourage mo ko? I just know better than you, Leia. 3 taon na ako rito. Nakita ko ng gimmick ng marami nating kababayan. Makakuha lang ng green card. At lumang estilo ng pagpapakasal sa isang citizen. The point is, kailangan maging kapanipaniwalang kasal nyo sa immigration officials. Dahil kung maamoy nilang nagpakasal lang kayo para maging citizen ka rito, you're in trouble, my friend. Mas magiging kapanipaniwala kung Steve ang pakakasalan mo dahil alam ng lahat na dead silang sa beauty mo. Mas maniniwala sila na mahal yung isa't isa kaya kayo nagpakasal. Mahabang paliwanag nito. Mahirap kasi kung si Steve dahil may emotion siyang involved. Ikaw na rin ang nagsabing mahal ako noon. Paano kung hindi na pumayag makipag-divorce?
Or worse, paano kung totohanin nun ng kasal? Hindi naman ay kinikilabutan na siya sa naisip. Nakita marahil nitong punto niya kaya matagal tong natahimik. Waring nag-iisip, you won't think of divorce if in the process you fall in love with Steve. Umiling siya, I won't fall in love with him, Irene. I'm 100% sure. Paano ka naman nakasiguro? Dahil kung may in love ako sa kanya, dapat noon pa. 7 buwan na naliligaw sa kanya si Steve. At hanggang ngayon ay wala pa rin siyang maramdamang special para rito. Hanggang kaibigan lang talagang turing niya rito. 2 beses niya na itong tinapat pero persistent pa rin ito. Ayokong samantalahin ang feelings niya para sa akin. He might be hurt in the process. Kung magpapakasal man ako para maging legal ang pananatili ko rito, it will be purely business. Ayokong involve ang damdamin, dagdag niya. I understand. Pasensya ka na sa kakulitan ko. I just want to help you, sabi nito. I know and I really appreciate it, Irene. Really? Ngumiti siya rito. So we have to start thinking of men na makakatulong sa'yo. I'll recommend some of my friends. Suwestyon nito. But let me tell you, you have to act like a real couple. Kaya kailangan maging comfortable ka sa sino mang pipiliin mo. Gaano kaya katagal yun sa palagay mo hanggang bumaba ang papers mo? And that may take months or even years. Oh no, sigaw ng isip ni Leia. Kakayanin kaya niya makisama sa isang lalaking hindi niya mahal? Tama si Irene. Kailangan niya makatagpo na lalaking komportable siyang pakisamahan. Kahit hindi man niya mahal ang lalaking iyon, at least palagay ang loob niya. Pero sana man siya makakahanap ng ganung lalaki. So how was your date? Excited na tanong ni Irene nang pumasok si Leia sa kwarto nila. Hinubad ni Leia ang suot na high-heeled shoes at pabagsak na naupo sa kama. Pasado na ba si Dave? Umungol siya. My Irene, you didn't tell me na kalahi pala ni Mao Zedong ang Dave na yon. Kumulutang nun nito. Bakit? Diktador ba siya? Umiling siya. Napakakuripot. Mahihiyang mga inchik sa kanya. Bakit naman? He let me pay half of the bill na kinain namin sa restaurant. Sagot ni Leia. Okay lang naman yun na. She rolled her eyes. Okay lang sana kaso hindi siya nahiya sa akin. Triple ng halaga ng kinain kung kinain niya. And he had the nerve to ask me to pay half of it. Natawa to. Buti hindi nag-take out. Anong hindi? He tried to kaya iniwan ko. Nanggigigil si Leia sa Dave na yon. She had never encountered a moron like him. Humagalpak ng tawa si Irene. I'm tired of this thing. Ngayon ka pa ba susuko? Let us try Sander. He's gorgeous. Anito, habang pinupunasan ng mga matang naluha sa sobrang pagtawa, umiling siya. No thanks, may naisip na akong isang taong pwedeng makatulong sa akin. Sino naman? I thought wala kang kilala rito sa Amerika. Curious na tanong nito. I haven't met him yet, but I'll try to ask his help. Tumayo na siya para magpalit ng damit. I just hope hindi siya katulad ng mga lalaking nireto mo sa akin. Amen. Kakatok na sana si Leia nang biglang bumukas ang pinto. Yes, tinignan siya mula ulo hanggang paa ng magandang Amerikana na nagbukas ng pinto. She cleared her throat. Paano kung asawa na pala ito ni Nick Malabanan na siyang sadya niya roon? I'm looking for Mr. Nick Malabanan. Kung asawa na nga ito ni Nick, madali lang niyang sasabihin na napadaan lang siya. At ibinigay ni Tita Nemia ang address nito, kaya naisip niyang bisitahin to. Honey, someone's looking for you. Sigaw ng babae at bahagyang iniawang ang pinto. Coming, sagot ng tinig mula sa loob. Natigilan siya, pamilyar sa kanyang tinig na yon. Parang narinig na niya yon dati at hindi lang niya matandaan kung saan. That voice, she had heard that somewhere. Ilang saglit pa, lumuwag ang pagkakabukas ng pinto't nakaharap niyang pamangkin ni Tita Nemia. Nagtamang kanilang mga mata. Pareho silang nabigla nang makitang isa't isa. The stranger who kissed her. How could she forget those eyes? Nakilala kaya siya nito? Or had he managed to forget everything that happened? Well, do you know her? Iritadong sabi ng Amerikanang nakatayo pa rin sa tabi nito. Sunod-sunod na tumango ang lalaki na alam niya ngayong Nick Malabanan palang pangalan. Yeah, she's from my country. Anitong hindi humiwalay ang mga mata sa kanya. Wow, this is a surprise. Hindi makapaniwalang sabi nito. Come in, it's freezing outside. I'll be going. Agaw ng Amerikanong atensyon ni Leia sa harap niya. Hinalikan nito si Nick sa mga labi. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tila mga aspeleng sumundot sa puso niya. She couldn't be jealous. Hindi niya kilalang lalaking to. I'll see you tonight, honey. Pinunasan ng babaeng mga labi ni Nick. Nilampasan lang siya nito at hindi siya tinapunan ng sulyap. Halika, pasok ka muna. Yaya ni Nick sa kanya.
Saglit siyang nagdalawang isip kung tutuloy pa. Surely hindi niya kayang alukin itong pakasalan siya. Pero magtataka naman ito kung hindi siya tutuloy. She stepped inside. November na kaya sobrang lamig. It was starting to snow. Upo ka muna. What do you want? Coffee, soft drinks, tea? Umupo siya. Water na lang please. She needed a drink. Pakiramdam niya na ito yung lalamunan niya. Hindi niya inaasahang makikita niya itong muli at ito palang pamangkin ni Tita Nemia. Kung alam lang niya ay hindi siya nagpaplanong alukin to ng pakasalan siya. She wouldn't have the nerve. Ilang sandali lang itong nawalat nang bumalik ay madala ng baso ng tubig. Small world ha? Amused na sabi nitong naupo sa tabi niya. Paano mo na lamang dito ako nakatira? Tita Nemia, she gave me your address. Pinagalitan niya sarili sa pag-stammer. Parang na-disappoint to. What was he expecting na talagang sinundan niya ito dito? I never expected to see you again. Ikaw pala yung nabanggit sa akin ni Tita Nemia na nurse ni Lola Deli. I never thought that you and the lady. Let's forget about that, she snapped. Agad na nag-init ang magkabilang pisngi niya. She was sure that he was going to say the lady he kissed. You're blushing again, anas nito. Tinaas nitong kamay pero kagad din yung binaba na tila nagbago bigla ang isip. Did he think of caressing her cheek again? Kagaya nung naroon sila sa kasalan. So, what brought you here? Tanong nito makaraan ng mahabang sandali na katahimikan. Napamaang siya rito. She wanted to say, well, I was wondering if you're married. If not, why don't you marry me now? You see, I have problems with my visa and I need a citizen to help me. Don't worry, I'll pay you. Yun ang mga ininsayo niya sabihin dito habang papunta siya roon. Pero nang makita niya ito ngayon at malamang ito pa rin palang lalaking laging laman ng mga panaginip niya, hindi niya na kayang bigkasin ng mga salitang yon. Hey, untag nito maya-maya. Para siyang natauhan na marinig ang boses nito. Ay, I'm sorry. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Alam niyang namumula ng mukha niya. What brought you here? Ulit nito sa tanong kanina. I just dropped by. Inipon muna niya lahat ng lakas niya bago yun nasabi. She only wished that she sounded normal. Nabobore kasi ako sa flat ko, kaya naisipan kong dalawin naman ang pamangkin dito ni Tita Nemia. Yeah, right. Ganun nga, mabilis niyang dugtong. Tinignan siya nito, waring inaalam ko nagsasabi siya ng totoo. She managed to appear casual, kahit ang totoo ay gusto na niyang kumaripas ng takbo't lumayo rito. He was so formidable that she felt the urge to hug him and tell him all her problems. Pero hindi naman niya yung pwedeng gawin. Mabuti pa siguring magpaalam na ako, mabilis siyang tumayo. Pero kararating mo lang, tumayo rin ito, parang nakahandang harangan ng daraanan niya. Nakalimutan kong ilak ang pinto ng apartment. Baka mapasok kami ng magnanakaw. Was she making sense? Pero wala na siyang pakialam. Ang importante makalayo siya roon dahil kung hindi baka kung ano-ano pang masasabi't magagawa niya. She might even kiss him. Leia, saway niya sa sarili. Mabilis siyang umakbang patungo sa pinto pero naunahan siya rito noon. We weren't introduced yet. I'm Nick, inilahad nitong kamay. Awkwardly, tinanggap niya yon. Leia Sandoval. Mabilis niyang binawi ang kamay kahit nababahagya pa lang yung nakakalapat sa kamay nito. Para siyang literal na nakuryente na magdaop ang mga palad nila. And she was afraid that he might notice it. Kailangan ko talagang umalis. I'm sorry, not unless you give me your address. Parang ikaw naman ang madalaw ko in my free time. Sabi nito sumandal sa pinto. Maang na napatingin siya rito, but he looked serious. Para matapos ng usapan, ibinigay niya rito ang address sa flat nila ni Irene. You said something about apartment namin. Are you living with someone? Tanong nitong hindi pa rin umaalis sa may pinto. Nakuha niya kaagad ang ibig nitong sabihin. I'm with a female friend. Pilit itong umisi, parang nanalo sa lotong itsura nito. Saka lang nito binuksan ng pinto. If not for my appointment, ihahatid na kita. But unfortunately, no, it's alright. Really, pasensya ka na sa abala. Putol niya sa sasabihin nito. Hinintay siya nito sa pag-aabang ng taxi. Na may tumigil na sa harap niya, ipinagbukas pa siya nito ng pinto. I'll see you soon, sabi nito bago isinara ang pinto ng taxi. Tipid ng ngiti lang sinagot niya, nanigas ng leeg niya sa pagpipigil sa sariling lingunin ito. Nang lumiko ang taxi, saka lang siya nakapag-relax. Under normal circumstances, ituturing niya the best candidate si Nick para sa problema niya. But she could not. Tulad ng dahilan niya sa pagtanggi kay Steve, nasisiguro niyang emotions would be involved. At sa pagkakataong iyon, damdamin na mismo niyang problema. I'm looking for Leia Sandoval. Nakangiting sabi ni Nick sa babaeng nagbukas sa kanya ng pinto.
Pagkagaling sa appointment niya kanina, dumiretso siya sa address na ibinigay sa kanya ni Leia. Hindi niya maipaliwanag kung bakit excited siyang makita ulit. I'm sorry pero wala pa siya rito, sagot ng babae. Gusto niyang mapailing sa nakikitang reaksyon nito. She was staring at him na para bang noon lang ito nakakita ng isang katulad niya. Alam niyang paghanga ang nasa mga mata nito. Sayang, galing kasi siya sa pad ko kanina but we didn't have enough time to talk seriously. Sinadya niyang lungkapan ng disappointment ang boses. Umawang ang bibig nitong tila nagulat. You mean you're Nick Malabanan? Nagtaka siya. May pakiramdam siyang kilala siya nito. But how? Tumango siya. Oh my, niluwangan niya ang pinto. Pumasok ka muna. Sa loob mo na hintayin si Leia. So kailan ang kasal niyo ni Leia? Kinagulat na naman niya yon. Kasal? Ano bang sinasabi ng babaeng to? Pero hindi siya nagpahalata na wala siyang alam. May pakiramdam siyang yun ang sadya ni Leia sa kanya kanina. Pag-uusapan pa namin ngayon, kaya nga ako pumunta rito. Nananansyang sabi ni Nick. I suggest the sooner you get married, the better. Dire-diretsong sabi nito. Para hindi magdudang immigration sa inyo. Sasagot pa sana siya nang bumukas ang pinto. Nick! Napahigpit ang hawak ni Leia sa doorknob na makita niya kung sinong lalaking katabi ni Irene sa sofa. Anong ginagawa nito doon? Tumayo si Nick. Hi Leia. Oh, what are you doing here? Hindi magkanda tutong tanong niya. I told you before we parted earlier that I'd see you soon. Sagot nito, ngumiti sa kanya. Sumir kong puso niya dahil sa ngiting iyon. Congratulations friend, at last you found him. The perfect husband. Bulalas ni Irene habang yumakap sa kanya. Husband? Maang na napatingin siya kay Nick. He stared back. At base sa pagkakangiti nito, she knew she was doomed. Sige na, maiwan ko na muna kayo Leia. I know you'll talk about the details of your wedding. Sabi ni Irene, bumaling to kay Nick. Nice meeting you. Pagkuhay pumasok na to sa silid nila, gusto niyang sundan ito at huwag nang humarap kay Nick. Ano kayang mga sinabi ni Irene dito? Maupo ka muna, alok niya kay Nick. Tumalima naman ito, ngunit ang mga mata nito na natiling nakatitig sa kanya. So, what brought you here? Kinakabahang tanong niya. It was the most logical question to ask. Dinadalaw ka. We didn't have time to talk kanina dahil nagmamadali ka. So, I decided na ako naman ang pumunta rito. Tumango siya. Naghagila pa siya sa isip ng pwedeng itanong, but her mind wasn't working at all. Your friend asked me kung kailan daw ang kasal natin. Care to tell me about it? Maya-maya ay tanong nito, napasinghap siya. He sounded so casual na parang baliwala ritong sinabi ni Irene. Irene, just kidding. Naalala niya hindi niya na ipakilala ang dalawa sa isa't isa. Nagulat siya na makita ito kaya hindi na niya naalala yon. She didn't look like she was kidding. Matamang sinabi nito habang pinagmamasdan siya. Come on, maybe I could help you. Kung hindi niya ito sasagutin ay nasisiguro niyang hindi rin naman siya nito titigilan. Kaya nagpa siya na lang siyang sabihin ditong problema niya. Kinuwento niya ritong problema niya sa working visa niya at ang suhestyon ni Irene kung paano niya yung susolusyonan. Tahimik lang itong nakikinig sa kanya. Hindi niya alam kung anong iniisip nito ng mga sandaling iyon. But of course, there might be other ways. O kung wala na talagang ibang solusyon, I might consider that opinion and look for a man who will marry me. Hindi siya tumitingin dito habang sinasabi yon. I can help you? Seryosong sabi nito, napatingin siya rito, pilit siyang ngumiti. You can help me look for a man who can marry me para maayos ang visa ko? Umiling ito. I can be that man. Awang ang bibig, tumingin siya rito. She was expecting to see some humor in his eyes pero wala siyang makita ni katiting na palatanda ang nagbibiro to. You're just kidding, right? No, I'm not. I'll marry you. Deklara nito. Pero bakit? Nagugulo ang tanong niya. Nung umuwi ako sa Pilipinas ay binilin ka sa akin ni Tita Nemia. My family loves you. What do you think will be their reaction kapag nalaman nilang nangailangan ka ng tulong and I just ignore you? She was disappointed kung bakit naman kasi ibang inaasahan niyang maririnig mula rito. Alangan namang sabihin nitong pakakasalan siya nito dahil mahal siya nito. At kung sinabi man nito yon, marahil baka hindi rin niya paniwalaan. Napailing siya. Tulungan mo na lang kaming humanap ng lalaking papayag na magpakasal sa akin. Surely marami kang kilala rito na willing na magpabayad para matulungan ako makakuha ng green card. Bakit kailangan humanap pa tayo? I'm willing to marry you, Leia. Immigrant na ako rito at hindi tayo mahirapang i-prove sa immigration na totoong pagpapakasal natin dahil magkakilala na tayo sa Pilipinas pa lang. Katwiran nito, kumunot ang noon niya, magkakilala na ba sila sa Pilipinas? Bukod sa maikling pagkakataong nagkaharap sila sa isang kasalan,
Hindi nila kilala ang isa't isa. Anong sinasabi nito? Besides, would you be comfortable with the idea of marrying someone else na hindi mo kilala? At least ako, may garantor na makakapagpatunay na mabuting tao ako. You can call up Tita Nemia and ask about me. Kilala mong pamilya ko, hindi sila magsisinungaling sa'yo. Pangungumbinsi pa rin ito. Now, why did he sound so excited with the idea of marrying her? Parang ito pang nagpupumilit na pakasalan siya. Gusto niyang kiligin sa isiping iyon pero sandali lang yon dahil ang magaling niyang utak agad na nagpapaalala na kaya ginagawa yun ni Nikay para sa mga kamag-anak nito sa Pilipinas. Wala namang mawawala sa'yo if you accept my proposal. Or would you rather go back to the Philippines kaysa magpakasal sa akin? Sabi nito nang hindi siya kaagad kumibo. I would probably lose my heart kapag nagpakasal ako sa'yo, sagot ng isip niya. And she was shocked with the thought, pero hindi na niya pinagtuunan yun ng pansin. Mas gugustuhin nga ba niyang bumalik sa Pilipinas kapag hindi siya nakahanap ng lalaking tutulong sa kanya? Pinangako niya sa sarili niyang hindi siya babalik sa Pilipinas hanggat hindi niya nakikita ang nanay niya. All she had to do was marry Nick and look for her mother. Kapag nahanap na niyang nanay niya, madali na pagpa-file ng divorce. Uwi na rin siya sa Pilipinas pagkatapos. Kailan tayo magpapakasal? Pagkuha na itanong niya rito. As soon as possible, nakangiting sagot nito.